Hala, isang nakakalokang plot twist ang nangyari ngayon sa Senado na tiyak na magpapatayo ng mga balahibo ninyo. Tuluyan na umanong bumaliktad si Senadora Amy Marcos at tahasang kinampihan si Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng may init na batikan sa budget hearing, ipinakita ng senadora na mas matimbang ang personal nilang pagkakaibigan kaysa sa dikta ng partido at mga paninira ng kabilang panig. Dahil sa matinding alyansang ito ni Amy at Sara, naiwang nga at walang masabi ang mga miyembro ng oposisyon, lalong-lalo na si Senadora Risa Hontiveros na tila nawalan na ng bala sa kanilang mga pambabatikos. Ang hindi inaasahang pagsasanib puwersa na ito ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo sa palasyo. Dahil dito, marami ang nagsasabing wala ng kawala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagbabadyang problema at pressure mula sa mismong kapatid niya na ngayon ay nasa panig na ng mga Duterte. Ito na ba ang malinaw na hudyat ng pagkabiyak ng pamilya Marcos pagdating sa pamamalakad ng gobyerno? Sinasabi ng mga kritiko na kapag ang sariling kapatid na ang dumistansya, ibig sabihin ay may malaking mali sa sistema. Kayo mga kasolid, ano ang reaksyon ninyo sa napakagandang alyansang ito ni Amy at Inday Sara? Panalo na ba tayo? Ay comment agad dyan sa ibaba ang inyong nararamdaman. Bagong mga resibo ito, nakasinungalingan ang sinasabi nito si Ramil Madriaga. Inarkiw na pala no mo Paano mo sasabing pinakit ka? May dala kang duffel bag. Sinungaling! Diyan, na maraming mga picture dyan. Marami ng mga tao. Ngayon, para malinawan kayo kung ano itsura, eto. Papakita ko yung isang picture. So, ayan, nakita nyo na yung picture. Di ba napakaraming tao dyan? Kasi sa totoo lang, 45 sila dyan May mga tao pa nga sa labas Nung mga bandang madaling araw nga, nagpa-picture pa sila sa labas ng Nomo. Tignan nyo po ito. Yan. Ayan pala Merong ebidensya, merong timestamp, merong date stamp. Yung conversation, gumagalaw, hindi laway. Hindi laway, kagaya ng mga ibinibida nitong nakakulong na merong kinakaharap na kasong kidnapping. So, ito po yung itsura nung December 20, nung sinabi ni Madriaga na nagpunta siya para mag-deliver ng duffel bag. Una sa lahat, wala dyan si Reynold Monsayak. Pangalawa, ganyan kadami yung tao. So, sa tingin niyo ba magdadala siya ng duffel bag? So, again ito po yung pinopost ko, hindi para siraan si Madriaga. Kasi nagagamit kami collateral damage dito sa labanan sa politika. Wala ko akong pakialam dyan sa issue ng impeachment. Sa akin lang gusto ko lang proteksyonin yung integridad namin. Kasi after my first video, marami pa rin mga nagte-text sa asawa ko na pauso kayo. So, hindi ko kami nagpapauso. Yan pong mga ebidensya ko na yan. Ay, lang yan? Mga inggit lang yan sa Sir Edward Chico. Inggit lang yan kasi successful Nagsasucess ang ang Nomo kahit ako, pupunta na ako ng Nomo niyan. Pili ko masarap ang mga serbesa Marami nagpupunta no? Tsaka parang masarap yung pagkain dyan. Kaya talagang dinadayo. Mabibigating yung mga kumakain dyan sa Nomo. Huwag mo pansinin yan, mga troll lang yan sa social media. Tuloy-tuloy lang ang negosyo, ika nga. Aming electronic evidence, willing kami i-authenticate yan. Sa mga nagtatanong bakit naman hindi kami pumupunta sa korte, syempre para kayong tanga, ba't naman kami pupunta sa korte? So, pero pag pinatawag kami, willing kami mag-execute ng affidavit. Hindi kami nagsisinungaling dito. So, gusto ko lang tapusin yung issue na yan. Yan po talaga ang nangyari. So, maraming salamat po at this will be the end of it on our end. Enough na patunayan namin na hindi siya nagpunta ng December 20. Thank you po. Saludo dito kay Sir Edward Chico. Palakpakan natin. Lang naman, naniniwala lang naman dyan yung mga kaibigan ni Falsis, yung mga kaibigan ng mga kakampings, di ba? Pero mga Duterte supporter, gitna na kita dito sir gitna na kita dito sa dalawang naggagandahang binibini segue lang kita dyan. Ang naniniwala lang naman dyan na yung mga kaibigan ni Atty. Falsis, di ba? Kaibigan ni Trililing, yung mga nasa House of Representatives, di ba? Yun lang naman, sila lang naman yun. Kung ako dito kay Congressman Rufus Rodriguez, pasumpi na itong Ay sa bagay, kung sakaling magpunta pala na Senado, willing naman pala silang mag-testify. Willing silang mag-testify, malamang sa malamang sir, may papatawag kayo dyan sa Senado kung sakaling magtuloy-tuloy. Yang yang mga kasinungalingan nitong si Ramil Madriaga, ha? Wala. Itong si Trililing, sablay na naman. Anak na to ako, pambira. Lahat na lang ng script mo, mula kay Matobato, kay Bikoy, hanggang dito kay
Garma, Madriaga, anak ng Petrang Garapata, puro sablay ang testimonya laban dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya naman, rerekta ho tayo dito sa talakayan ni Ma'am Sas Rogando Sasot at nitong si Ma'am Joey Cruz. Yay! Naririnig niyo ako, mga pek-pek? Ay, grabe naman yan. Yeah. Grabe naman yan! Naririnig nyo ba si Ma'am Sas Rogando Sasot, mga Yes. anak ng Petrang Garapata? Oh, Ganito ayan. yun. Andito na nakalista ng ano Ayan. Ay, maraming salamat sa nagbigay ng abulay last time. At yung mga gusto pa magbigay, nandito ako bumalik uli ako mula sa kabilang Buhay. buhay. Lagay ko yung ano ni Ma'am Sas dyan, yung ang tawag dito. Ano na, mga bakla, Diyos ko, Lord. Ang Anong Gcash. masasabi mo dun sa mga pasabog nila kay ano? lagay natin Gcash. Unang-una, iinom muna ako ng pang-pamoist. Yan, pampamoy. Always drink something Ayan. clean because 09288. Wheatgrass. I don't know. It's some sort of a plant. Ay, magbigay kayo ng abulay. Kung gusto niyo ako mag-perform, charot. Ano ang sabi ko? Ito naman sasabi ko. Number one, Ay, ito yung number ni Ma'am Sas. Gcash. it's over. It's over. Una-una, it's a very desperate attempt because talagang, you know why it's a desperate attempt? Why? Because, eto to be fair to the BBM administration, I don't think that they are the ones behind Madriaga. Yan. Asan yung number ni Ma'am Sas? Bigla nawala. Yeah. Maybe, Ayun. ito ang nangyari. Ito, tsuri ko lang to mga kababayan. 8, Tsuri lang. 9, 5, Ganito. 6, 3, 2, 4. Itong sina nakakamping gang, nalaman siguro nila ito si Madriaga. And then, kinuwento nila siguro sa BBM camp, oy, meron kaming keme, ganyan-ganyan. Pwede ba namin ito pangakuan ng ganito, ng ganyan? Ano bang pwedeng maano natin? Ano bang pwede? Ganyan. Oo. I really think that this was not the idea of the BBM administration. I don't think so. Okay? I really don't think so. So, sa mga BBM camp dyan, nakita nyo, I'm very fair. Kung di ako fair, itatapon ko lang to sa inyo. So, ngayon, etong kakamping, sila ang nag-emirate nito. You know why? Bakit? I don't think na ito ay this is BBM-led. Unang-una, remember yung marami tayong signs na nakita. Remember yung kay Remulla. Ay yung sinabi ng camp ni Madriaga na binisita ni VP Sara si Madriaga. Pero sabi ni John Wick, well, meron kaming record pero hindi si Madriaga ang binisita niya, kundi si Teves. PayPal pala, di Gcash. The BBM Kala ko admin Gcash. doesn't need to do that. They could have just played along. Okay? Number two, yung statement ni Madriaga na may term sharing. Bakla, kung BBM admin ang nakita nito, That's what I said earlier, actually. It's unnecessary. It's unnecessary. Exactly. And girl, sa pagkakakilala ko kay Ma'am Shi, girl, you may not like Ma'am Shi, but Ma'am Shi is not sloppy. She's not sloppy. She's not an idiot. You know, Lisa Marcos is brilliant. Whether you like her or not, she's brilliant. Simple as that. You She's know? organized. Yo. She's Sure. Ayan ho ang PayPal nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. She's very organized. She doesn't Pagdating sa gagantong bagay, she's she doesn't leave any stone unturned. So this is definitely not a Mamshi operation. Sa pagkakakilala ko kay Mamshi, this is too sloppy to be Mamshi. Or siguro, ano pa to? Pwede pa tong Martin Romualdez. Yeah. Martin. Kasi di ba ako,
yan rin naman, yan ang stand ko even before eh. Yung impeachment ni Inday, yung gigil na ma-impeach si Inday is more of a Martin benefit than a BBM, Yeah. Yeah. Kasi BBM priority. wala naman hindi naman mag-benefit dito si BBM eh. Kasi kung ma-impeach si Inday, girl, he has to recommend a VP. Ikaw ba kung si BBM ka? Kung ikaw ba si BBM ka, you would like to be put in a situation na kailangan mong mag-appoint ng VP at kailangan mong mamili between Martin Romualdez and kakamping person? Girl, that's So, Ano lang, ang bakit best position lang ng Malacanang is ulo-ulo eh. Ang best position lang ng Ulo-ulo Malacanang lang. is oo. ulo-ulo lang? I don't think that BBM Ulo-ulo. Ulo-ulo. wants Inday to Palakpakan tayo, ulo-ulo lang. be impeached because if Inday would be impeached, kasi si Inday ang ang kanyang insurance. Always been. Inday has always been BBM's insurance. Na, kasi ganito, kung maging matino si BBM, halimbawa, tinuloy niya yung mga gusto ni PRD, Inday is an insurance na, can you imagine kung si BBM, he reformed the government, etc., etc. Bakit kayo mag-aalsa? Diba? Kayong mga kakamping, ang papalit si Sara, gusto niyo ba yan? Ganyan. Ngayon naman nagloko, ganun pa rin ang position, girl. So, Inday is an insurance. So, imagine, kung ma-impeach si Inday, Pero ba't parang tumaba itong si Ma'am Sas, no? Tumaba siya, hindi naman siya dating ganyan. Nagkalaman-laman na yung mukha niya ngayon. ay kailangan niya mag-appoint ng VP. Baka, alam mo naman mga kakamping. For BBM, it's not a good place to be in that you have to make a decision. Yes. Siyempre, mga kakamping, kailangan i-eksena yan. Hindi, dapat kami, ganyan. Hindi ba? Or kung si Martin, ganun din siya. Kaso wala namang hatak si Martin. Ang may hatak ay kakamping. Ang kakamping ay ang may political camp. So malamang ang kakamping ang pupwesto sa VP pag matanggal si Sara. Kung si BBM ka, gusto mo ba na ang VP ay kakamping? Bakla! Yes. That's arm's length to presidency, di ba? Ay, ang mga kakamping, Diyos ko, girl. Kaya mo nga kinuha si Sara dahil ayaw mo imbiyer na ka sa mga kakamping, di ba? Alam mong ilalaglag ka niyan. Alam mo naman na yung inyong kampihan ngayon ng kakamping for convenience sake. Pero pag mabigyan na ng pagkakataon ng mga kakamping, Susunggaban ka ng mga yan. yes, that's my Kakagatin ka niya. number. Thank you. Kung mabigyan na ng pagkakataon niya ang mga kakamping para itulak ka sa bangin, baka itutulak ka niya Correct. for their own benefit. Ikaw, girl, kayo si BBM, ngayon, magpa-partner ka kay Sara. Pero, kung matanggal si Sara, tapos ikaw, si BBM, nandiyan ka na sa bingit ng bangin, hindi mo ba itutulak si BBM kung nandiyan? Hindi mo nila itutulak si BBM? Hello? That's the moment that they're waiting for. They're waiting for the moment na pag naitulak lang nila si Sara out of the way, itutulak na rin sila si BBM out of the way. At alam ng Malacanang yan. Bakit mag-hold up, di ba? Napalayas nga nila si Sara. Di malamang, totoo na nila yan pati hanggang kay BBM. Di ba? Yes. Kaya feeling ko kaya ito si BBM, I really don't think that they are behind this Madriaga. Okay? They're not behind. Ano lang siguro sila dito? Ano lang siguro sila dito? Mga tipong cameo role. Yes. Ulo-ulo lang sila dyan. Gusto lang nila yung hype. Gusto lang nila yung mababuyin si Inday. Yung hanggang dun lang. Pero they do not want it to go full-blown. Kasi magbe-benefit pa rin naman sila up until doon sa pagpapababoy kay Inday Sara. Kasi it will Ang also... gusto lang nila matanggal ang issue kay BBM. I really think that the BBM administration is just would like the issue to be away from BBM. At Yes. ito ng mga camping,
ibang interest ng mga kakamping. Ang mga interest ng kakamping, hindi lang matanggal ang issue kay BBM, matanggal talaga si Inday. Oo, matanggal si Inday and eventually BBM. Kasi kumbaga parang yung mga kakamping kasi ngayon, ano nila, hindi nila priority si BBM kasi alam nila kapag if it's going to be a fight between Yellows and BBM, kaya nilang talunin si BBM any day. Any day. So kumbaga kaya parang hindi diyan ka lang. So kaya ka naming i-tolerate, diyan ka lang kasi pwede ka naman naming i-kembot anytime. Siya yung mas mahinang kalaban. Si BBM yung mas mahinang kalaban sa kanila. Kasi nakita nila natalo nila si BBM noong 2016 Yes. Natalo nila with Mama Lenny. So kaya nila. Wala pa sila experience sa talunin ng isang Duterte. At ito lang yung chance nila na maitapon ang mga Duterte. Habang maaga kailangan na. Oo. Kasi kapag pag nanalo si Inday Sara ng presidente, baka hanggang mga 3 more presidential cycles, Duterte pa rin presidente natin. Diba? It's gonna be very, very difficult for them. Ang ano niyan, actually, ang fearless forecast ko dyan, magwawatak-watak ang mga kakamping. May lilipat dyan ng Sara Cup. Nako. Yeah. Pagkatapos ng 2027. Oo. Marami na 2027. Marami na nga po forma ngayon. Lalo na ganito ka sloppy yung ginawa nila. Girl, Oo. ang sloppy. Ikaw ba kakamping ka na may utak ka na leader? Nakikita mo ganyan ka sloppy. Kwentong parlor? Ano yung kwentong parlor? Baka sobra raw yung Gcash number mo. 895. Baka sobra yung Gcash number mo. Sobra Baka ba? nakalang taon. Ito namang si Ma'am Sas, ba't sobra naman yan? Ano ba yan? Ay, sorry. Palitan ko. Tanggalin ko muna. 895 Oh. 69324. Sobra ng isang digit. Ayan, tama na. Yung Ayan, nandito sorry. sa ticker, yung nandun sa ticker, yun yung tama. Yung nandito Ayan na, sa tama ticker, na. Okay? tama. Check na nga natin yung sa ticker. Tama na. So, Eh, sorry yung bawa, di ba? Challenge ni Tama ba? ni si BBM. Ay, magsalita ka. Oo. O nagsalita ng And- palasyo. And Malacanang responded. Oo. Disown it. So, ibig sabihin, girl, I really think that Kakamping should already see tama the yung sa akin. game. Oo. Girl, you are being Naalamanan sila dito. You are now Oo. being thrown under the bus by the BBM admin. They could have just ignored it and played with it. Pero ngayon, pinakita na sa inyo na ay, hindi yan totoo. O, anong gagawin nyo? Ipagpipilitan nyo pa rin yung Madriaga ninyo, girl? Hindi na kayo hindi na binakapan ng palasyo yung sinabi ni Madriaga. Oo. So, ano ang credibility ng witness mo? Oo. Yan pa naman ang star. Yan ang kanilang star witness. Correct. Yun ang ano nila. Sabi nga nung mga mga katropa nila dyan, bombshell daw. Bombshell. Yung mga revelation daw ni Madriaga, my God. Diyos ko. Anong bombshell? Kayo yung na-bomb. Correct. Sila yung na-bomb. Ayun. Girl, can you imagine yung mga wala naman nagko-collaborate sa sinabi ni Madriaga eh. Tapos ang daming independent individuals na nagko-confirm at dinidebunk yung sinabi ni Madriaga. Real-time bakla. Yung every time na may sinasabi siya, every time na may sinasabi siya, hindi pa tapos yung hearing,
Hindi pa tapos yung hearing, nagsalita na yung original artist ng painting. Pagkatapos yung sabi ni Madriaga, sila Chica, na-meet ko yan, major pa siya, ganyan-ganyan. Bakla, yung mga tutubing kalabaw, parang, hindi, 2018, Lieutenant Colonel na si La Chica, ganyan. Ano sinasabi niya, na-meet niya na major, December 15, 2018, na-promote si La Chica bilang full colonel, ganyan. Galit na galit talaga. Todo debunk talaga yung mga tao. Todo debunk talaga yung Alam mga mo, tao. wala na yan because ano lang nila yan, yung issue na yan, ginamit lang nila para panakip sa flood control. Mm-mm. Yung corruption. Well, ngayon, todo-todo kayo ngayon. Kaso wala na. Sino maniniwala? Girl, Mm-mm. April na ngayon. Mm-mm. Pero si Trillanes nga, ang ano niya kailangan ma-impeach siya ng 2026. Oo. Otherwise. Di ba yun ang sabi ni Trillanes? Di ba yun ang sinabi ni Trillanes? Kailangan yung ma-impeach ng 2026. Yan na ang talagang deadliest deadline, 2026. Kasi, yung sinabi ko na sa'yo, Joey, bakit wala pa silang mapagkasundo ang candidate? Bakit kailangan pa nila maghintay ng end of December or early January para makapag-decide ng coalition candidate? Hindi pa nga rin nila alam kung magkakaroon sila ng coalition eh. Alam mo, Oo. Kasi waiting sila. Bababa ba ang rating ni Inday? Kung bababa ang rating ni Inday, then they can put up a real fight. They can put up a real challenge na baka pwedeng manalo. Pero if hindi bababa ang rating ni Inday, ibig sabihin, sure ball, hindi nila matatalo si Inday. So therefore, it will become a game of campaign funds. So, diba, game of campaign. magtakbuhan na lang tayo lahat dito. Pagkatas kanya-kanya tayong solicit, di ba? Exactly. Kanya-kanya. So, ang mangyayari yun sa 2028, dahil hindi mo naman sure na matatalo si Inday, tatakbo ka na lang for the money, for the campaign money. Itatakbo mo na lang yung campaign funds. Mm-mm. True. Joey, Miss Joey, may interview ang abogado ni Madriaga about doon sa paintings. Diyos ko, Lord. Hindi naman, ito kasi yung problem, no? Hindi nila gets na nag-lie si Madriaga on 2 counts. Okay. So ang sinasabi nila, dinedefend nila si Madriaga na hindi nagsasabi ng totoo si Madriaga kasi meron naman talaga siyang scholar na gumawa ng painting na similar dun sa painting na kung saan na nandun sa room ni Inday. Okay, ang unang kasinungalingan ito. Pina-identify kay Madriaga etong painting na ito. Yan, ikaw ba nagbigay niya? Yan ba yung sinasabi mong painting? Sabi niya, yes. Okay? Very, very clear eh. Yan yung binigay ko na painting. Meron akong scholar na sa Laguna, ganyan-ganyan, in-emerald. So nagsinungaling siya na yun yung painting. Ang layo-layo ng painting na pinagawa niya doon sa painting na nakasabit sa room doon sa Tanya Piece. Sa Tanya Gaisano Lee piece na yon, ganyan-ganyan. So that's the first layer of kasinungalingan. The second layer of kasinungalingan is Madriaga open up that painting na binigay niya kay Inday kasi gusto niyang i-demonstrate yung closeness nila. Okay? The Correct. mere fact, sabihin na natin na merong pinapaint si at binigay niya kay Inday, bakit yung binigay niya? Bakit hindi yun yung nakapost? Correct. Oh, Bakit yun. hindi yun yung dinisplay? Oo. Di ibig sabihin, Tapos pinagpipilitan niya na siya daw ang nagbigay noon. hindi sila close. Hindi sila close. Diba? Hindi, may bagong script ngayon. Itong si attorney... Ano pangalan niya? Itong abogado ni Madriaga. Sinasabi daw, si VP Sara daw ang nagsabi kay Madriaga na itong larawan, gawin mong inspirasyon. Pambira. Apakasinungaling Kasi naman kasi ang daming, alam mo feeling ko talaga si Madriaga, meron siyang Ano? Obsession kay Inday. Meron. meron siyang obsession kay Inday, and I think he is Nyakol yan. Nyakol yang si Madriaga. Obsessed kay VP. Anak ng toka.
sick in the head. Hmm. Oo. Kaya kailangan mag-ingat si BP Sara pagka nakalaya yung mama na yan. Totoo lang, no joke. Sobra na. Pambihira. Kasi normal na magagandahan ka lang. Sabihin mo lang, ang ganda niya. Wow, ang ganda ng ano niya, ng mukha niya. Ang ganda lang. Pero doon sa point na para ma-establish mo na close kayo, na talagang magpapapansin ka sa kanya, gagawa ka ng organisasyon, gagawa ka ng ganyan, tapos sasabihin mo sa isang individual na may ano siya kay BP Sara, di ba? Ano na yon, higa nga, sobra na yon. O ang OA mo na yun. Oh. Sinabi yan ni Attorney Paulo na yun daw yung tingin nila Attorney Kilala at saka nila Attorney Monsayak kay Ramil. Kasi na-encounter nila si Ramil eh. Nyakol. Diba? May parang he sounds obsessed kay Inday. Pagka nyakol na yan, nyakol na. May pagka-stalker talaga. Stalker. Baka obsessed. Obsessed. Oh, well, alam mo naman ang mga criminal girl, ang mga gusto ng mga criminal, yung mga tipo ni Inday, kasi nga tough woman. Pambihira. Yung pwede nilang isamang magtago pagka nangidnap, di ba? Kasi hindi lang pa. Di ba? Hindi kasi naman kasi si Inday may pato, tapos nagbi-big bike. Bakla ang mga siga talaga sa mga kanto, yun ang mga gusto. Correct, oo. At saka nung nagmamotor-motor pa si Inday, na-addict daw to si Inday sa mga motor-motor eh. Nung na-addict si Inday sa motor-motor, ang hot talaga ni Inday noon. Kaya nga, diba? Sobrang hot ni Inday, may tato, nagmumotor. Oh. Bakla, marami talagang may in love dyan ng mga tarantado. Oo. Correct. Ikaw naman kasi Inday, payami ka rin. Sinisi pa si Madam. Oo. Pambihira pa yan. Actually, payami din to si Inday eh. Ayan. Payami ka rin kasi Inday. Alam mo Inday, ang hirap sa'yo, payami ka rin. Eh yung pagyami mo pa, ang mga magpo-fall talaga sa yung ganyang yaminess na mga bad boys talaga. Mga bad boys na kuya Ray. Oo. Oo. Correct. Karamihan naman hoy yung paghanga kay BP Sara doon sa kanyang doon sa kanyang ipinakitang trabaho sa Davao at yung kanyang pagiging tigas. Wala tayong magagawa, ganoon talaga eh. Hindi maganda naman talaga si BP Sara kahit na hindi siya magpatato, magbutor. Talagang yung hulma ng mukha niya maganda ho talaga yan. Maganda ho talaga siya sa totoo lang. Sila talaga ang sila talaga ang maa-attract mo. Kayo ba naman, German ho yan, tsaka PRRD, ano hong magiging kalalabasan, di ba? Kaya maganda talaga si B. Ganyan. Diba? Diba? Pang bad boys talaga yung Atake. yung market ni Inday sa mga ganyang eksena. Oo. Diyos me. Inahanap ko yung mga lumang photos ni Inday na nagmomotor-motor siya. Meron siyang picture nun eh. Lumang photo yung nakita ko yung parang naka-white siya na sando, tapos naka-jeans. Kasi sabi ko, ang hot talaga. Kita mo naman yung tatanungin nila sa 2028. Hindi siya mahinhing babae. So, bet siya mo, riders, kasi siya eh, rider din si Inday. Correct. Oo. Bet din siya ng mga nanay, kasi nanay din si Inday. Nanay din siya. Oo. Diba? Si Inday ang makabagong leader. Kasi nga, cool, pangmasa, aabot kamay ang mga pangarap. Very, very accessible. Si Inday yung tipong pwede mong sabihin ang problema mo sa buhay. Ganyan ang branding ni Inday eh. Si Inday yung tipong pwede mong pagsabihan ng problema mo sa buhay at alam mo hindi ka etyosin. Oo.
Oo. Alam mo Yung alam mo ano, yung mga kaibigan, yung may mahihita ka Alam mo, after yung pag-usap. alam mo yung mga kaibigan tayo na ito ayoko itong pagsabihan pag meron akong problema sa jowa kasi konsentidor to eh. Doon ako sa gusto ko doon ako sa bibembangin ako ganon. Di ba may mga ganong mga kaibigan. Kung gusto mo lang ng pa-comfort, pupunta ka doon sa Echosera. Oo. Correct. Yung tipong, yes, okay lang yan. Ganyan talaga magmahal. But to be Mahal ko talaga ang mga honest,